Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga, teacher! Bago natin simulan ang ating klase ngayong umaga, ay nais ko sana tumayo tayong lahat para sa ating panalangin. Shane, dear, pwede bang ikaw ang mamuno sa ating panalangin ngayong umaga? Opo, teacher. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Hesus, hangad po namin na lumalim ang aming relasyon sa iyo sa panalangin. Sisikapin namin na maglaan ng oras para rito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Amen! Maraming salamat, Shane. Muli, magandang umaga, mga bata! Magandang umaga, teacher! Kamusta kayo ngayong umaga? Kayo ba'y masaya? Magaling. Nais ko sana na ihanda ninyo ang inyong sarili pagkat ngayong umaga ay meron tayong bagong paksa na ating tatalakayin. Handa na ba kayo? Opo! Magaling. Pero, bago riyan, ay itatala ko muna kung sino ang mga lumiban sa klase ngayong umaga at kung sino ang nandito. Ang nais ko sana na inyong gawin ay itaasin nyo ang inyong kamay at sabihin kapag tinawag mo na ang inyong pangalan at sabihin ninyo na andito po ako, teacher. Naintindihan ka? Opo! Magaling. Shane, Nandito po ako, teacher. Kaiza, Nandito po, teacher. Connie, Nandito po ako, teacher. Rosie, Nandito po ako, teacher. Celestia, Nandito po, teacher. Jennifer. Nandito po ako, teacher. Magaling ang lahat ay nandito sa ating klase ngayong umaga. Ngayon ay tatawagin ko naman si Teacher Shane upang malaman natin ang iba't ibang alituntunin na dapat nating malaman o gawin sa loob ng ating klase. Maraming salamat, Teacher Mika. Ngayon, bago natin pag-usapan ang ating kaunting alituntunin dito sa ating classroom, ay magtatanong na ako sa inyo ng kaunting mga tanong para makita ko kung talagang nakikinig kayo sa ating paglalakay noong nakaraang araw. Una, sino sa inyo ang nakakaalala dito tungkol sa ating itinalakay noong nakaraang araw? Okay, Jane? Tama! Ang ating itinalakay noong nakaraang araw ay tungkol sa mga kilalang tao dito sa ating rehiyon. Sino dito ang makapagsasabi ng isang taong kilala dito sa ating rehiyon? Okay, Kaiza? Maraming salamat, Kaiza. Si Gwen Garcia ay isang kilalang city governor dito sa ating probinsya dito sa Cebu. Ngayon, pag-usapan natin ang mga alituntunin sa ating Cebu. Okay, Erica, maaari mo bang basahin ang unang alituntunin sa ating classroom? Maraming salamat. Una ay tumahimik. Tumahimik kapag nasa oras tayo ng klase at iwasang makipag-usap sa ating katabi. Maliwanag ba? Opo. Okay. Pangalawa ay maupo ng maayos sa inyong upuan at iwasang tumayo kapag hindi naman kailangan. Kasi nakakadulog iyon ng distraction sa inyong mga kaklase. Pangatlo ay makinig. Makinig ng mabuti sa inyong guro at sa inyong mga kaklase kapag nagsasalita. Maliwanag ba? Okay. Mabuti. At ang apat, panghuli ay makilaho. Makilaho sa ating mga talakayan at pagkatanggupahin. At yun lamang ang ating mga alituntunin dito sa ating klase. Maliwanag ba? Wala ba kayong mga katanungan? Okay, magaling. At ngayon ay tatawagin ko si Teacher Tony para magpatuloy sa ating diskusyon. Maraming salamat, Teacher Shane. Magandang umaga mga bata. Ako si Teacher Connie. Ngayon bago tayo dumako sa ating pagtalakay sa paksa, meron akong inihandang gawain. Sisimulan ka na. Meron ako ditong mga larawan at gusto ko ay tukuyin ninyo kung ano ang aking ipinapakita base sa mga larawan. Naintindihan ba? Magaling. Ngayon, ano ito? Base sa inyo nakita, ano sa inyo, sa palagay ninyo ay ito? Tama. Ito ay salo-salo.
Pang-apat, prosesyon ng Nazareno. Kapag tayo ay kapag may prosesyon ng Nazareno, nangangahulugan itong pagsamba. At panghuli, ang masarap na lechon ng Cebu. Tama, ito ay lechon. Maraming salamat mga bata. Ngayon, bakit sa mga larawan ay nakita? Ano ang inyong masasabi? Rosie? Magaling. Naranasan niyo na ba ito? Naranasan niyo na bang kumain ng lechon? Naranasan niyo na bang pumunta sa may fiesta? Magaling, mabuti naman kung gayon. Ngayon, ang ating lalawigan ay may iba't ibang uri ng kultura. Tama. Kasi, ang tatalakayin natin ngayon ay ang paksang kultura. Ngayon, ano kaya ang kultura? Tatawagin ko si Teacher Rosie para ibigay sa atin kung ano nga ba talaga ang kultura o ano ang ibig sabihin o kahulugan ng kultura. Teacher Rosie? Muli, magandang umaga mga bata. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kultura? Ang kultura ay ang kabuuang paraan ng pamumuhay ng mga tao bilang kasapi ng komunidad o lipunan. Gayunpaman, lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa ating sariling lalawigan ay binubuo ng ating kultura. Ngayon, may dalawang uri ng kultura. Ang kulturang material at di-material. Ngayon, tatalakayin muna natin ang kulturang material. Ibibigay na natin ang pagtalakay kay Binibining Jennifer. Maraming salamat, Teacher Rosie. So ngayon, tatalakayin naman natin kung ano ang dalawang uri ng kultura. So, ang uunahin natin ang kulturang material. So, ano nga ba ang kulturang material? Ito ay mga bagay na nahahawakan, nakikita, katulad ng ating mga pananamit, mga paggamit sa bahay, at marami pang iba. May mga ihanda ng mga larawan na silbing halimbawa kung ano ang kulturang material. Una, ito ay lechon. Ito ay isang pagkain na kalimitang kinakain dito sa Cebu. At ito ang pambansang lechon ng Cebu. At pangalawa, ito ay Fort San Pedro. Ito ay isang infrastructure. At ang pangatlo, kita. At ang panghuli naman, ito ay mga. Ito isa itong sangkapan dito sa Pilipinas. So ngayon, alam na natin kung ano ang mga halimbawa, kung ano ang kulturang material. Ngayon, tawagin naman natin si Teacher Celestia upang italakay sa atin kung ano ang kulturang material. Salamat, Teacher Jennifer. So ngayon, tatalakayin ko ang ikalawang uri ng kultura. Ito ay ang kulturang di-material. So ano nga ba ang kulturang di-material? So ito ang mga bagay na hindi naahawakan o nanilipo, kagaya na lamang ng mga paniniwala. Relihiyon, pamahalaan, at kaugalian.
kayo dahil magbibigay ako ng panuto sa gawain natin sa iyong araw. Sa gawain natin ngayon ay mag-isip kayo ng halimbawa ng kulturang material at di material at iguhit ito sa short bond paper. Ibahagi ang inyong iginuhit sa harapan at magbibigay ako ng 10 minuto upang gawin ang ating gawain ngayon. Magaling mga bata, napakamalimhagi ng inyong mga iginuhit. Ngayon ay tatawagin ko si Teacher Rosie upang tanungin kayo ukol sa inyong iginuhit. Muli, magandang umaga mga bata. Ngayon, tatanungin ko kayo ng isang tanong. Paano mo mapapahalagahan ang kultura sa iyong lalawigan ay yan, Connie? Tama. Upang ating mapahalagahan ang ating kultura, kailangan patuloy natin pagyamanin at tangkilikin ang sarili natin. Dahil tayo mismo, mga Sabolo o mga Pilipino, parte tayo ng ating kultura. Kaya, hanggang sa susunod na henerasyon, kailangan na hindi natin malilimutan ang ating kultura pagkat ito ay bahagi ng ating survival. Ngayon mga bata, ay nais ko sana maghanda kayo ng isang buong papel hanggang magkakaroon tayo ng isang naging pagkasya. Ating basahin lahat. Kapag ito, tukuyin kung ang mga salita ay material o di material. Lagyan ng check kung ito ay material at X kung di material. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ninyo lahat ng kasulang dito. Tapos na ba kayo sumagot mga bata? Tapos na? Kung gano'n, ay ating gusto ang inyong mga sagot. Una, pansit. Ito ay X, ay ito ay check na X. Check, tama. Ang pansit ay check dahil ito ay material. Pangalawa, manghuhula. X, dahil ang manghuhula ay isang halimbawa ng kulturang di material. Pangatlo, St. Joseph. Tama, check at material. Pang-apat, Bagayan. X, dahil ito ay halimbawa ng isang kulturang di material. Panglima, dried mango. Check, ito ay halimbawa ng isang kulturang material. Pang-anim, papag. Tama kayo? Check ulit dahil ito ay halimbawa din ng material. Ito, literatura. X, dahil ang literatura ay isang halimbawa ng kulturang di material. 8, aso. Ito ay check. Dahil ang aso ay halimbawa ng isang kulturang material. Tama. Siyam, puto cheese. Check. Ang puto cheese ay isang halimbawa ng kulturang material. Pang-10, China. Tama din. Ang China ay X dahil ang China ay isang halimbawa ng kulturang di material. Magaling mga bata na isagutin ng tama ang ating pagtataya ngayong umaga. Ngayon naman ay tawagin natin si Teacher Carla upang ibigay sa atin ang ating takdang-alawin. Para sa takdang aralin natin ngayong araw, ay kunin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ang panuto at ang mga pagsusulat. Magbigay ng sariling pananaw tungkol sa katanungan na ibigay. Paano mo ipinamalas ang mga tradisyonal na gawain pangkultura tulad ng musika, sayaw, o pananawit sa iyong araw-araw na pamumuhay? Mga bata, huwag ninyong kalimutan na ipasa ang inyong takdang aralin bukas. At doon natatapos ang ating talakayin ngayong araw. Maraming salamat mga bata at ako si Teacher Kaiza nagsasabing